Eto na, talagang itinuloy at mayroong additional pa na mga kasong ipapile itong NBI sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor. Na-file na po yung mga kaso laban doon sa asawa at anak tungkol doon sa hotel nila sa Pasig. Ngayon, ay mukhang meron pa hong additional human trafficking, non-bailable offense. Naku, ito na yung sinasabi natin. Ang ingay kasi. Ang ingay kasi ni Congressman Mike Defensor. Kaibigan ko pa naman itong mamang ito. Pero ito, meron na mga nakapending na investigation at mga kasong pwedeng kaharapin ng kanyang pamilya. Ang problema nito, pag nasama siya, abay baka pati si Mike makulong nito. Ano po, just Yan, to si be Director very Matiba. clear about it. Actually, I'm looking at Friday, kung hindi po Lunes, may papile na po yung additional na kaso, no? Yung mga dapat pa pong managot. Una-una, yung pong kanyang may bahay at saka isang anak niya at yung mga kapartner dun sa Blue Hotel, may kaso na po. Actually, sumagot na po sila at kami naman may sagot din. Pero Friday or Monday po, ipafile namin yung human trafficking case din po against Mike Defensor because we are able to complete the matrix na lumalabas kasama po talaga siya. Pero non-available yan, di ba? Yung sa kanya po ay non-available kasi qualified human trafficking po yung sa kanya. Yung sa anak po niyang isa, dahil masasama yung isang anak niya, available naman po. Saka may iba pong mga personalities din na may include na hindi human trafficking, solicitation naman po ang human mga kaso po. trafficking. So either Friday po yan SEC or sa Monday po. Tapos na po yung report. So yung report directly implicates Mike Defensor. The case build-up directly implicates him because he insists that he divested from it a long time ago. Well, tiningnan po namin yung mga papel na isinumiti nila at napatunayan po namin na mga peke po yung sinabit. Check po namin yung mga notary, wala po. So additional cases pa nga po silang papel. Falsification yan. So yung SEC documents na sinubmit ay peke. Hindi po yung SEC dahil ang claim nila, they already assigned it to somebody else. Correct. So nag-submit po sila ng mga papel ng deed of assignment, lease contract. When we check it, non-existent po, hindi po siya talaga notarized. So parang ginawa lang po to come out with the defense doon sa nauna na pong nakapile na kaso sa asawa at anak. Pero yung SEC documents, sir, yung SEC documents na Totoo po naka-identify yun. Actually, yung SEC document po, totoo. Kaya nga po sila nasama dahil sila po mismo yung nakalagay ng mga corporators po eh. Well, we will, once we file it sa Friday or sa Monday, we will come out with the matrix. Ipapakita po kung bakit siya nakasama talaga. Para hindi naman po sabihin ni Mike Defensor na pinupuliga lang siya, no po. Pero sir, that's certain to be the angle when you file it na dahil naglabas siya ng mga alleged bagmen ni Zaldico, ito yung hataw sa kanya. Well, he can always say that, but the evidence will prove na siya lang yung nagsasabi na pinupolitika, na siya talaga, human trafficker po talaga siya. And related to that, you said... Antindi madiin po yung sinasabi ni Director Melvin Matibag, human trafficking. Wow. Human trafficking case ang ipapile. Monday daw, sabi ni Director, against former Congressman Mike Defensor. Na-file na pala yung kaso laban doon sa kanyang asawa. Yung sa kanyang anak, bailable. Yung sa asawa niya, hindi. Pero yung kay Mike Defensor daw ay non-bailable offense yan. So makukulong si Mike. Makukulong si Congressman Defensor. Former Congressman, pagka ganyan. Sabi ganyan din. Yan ang kaso ni Harry Roque doon sa Pogo. Human trafficking, non-bailable offense. Ito gano'n din po. Bilang background po kung bakit yan po ay mayroong ganyan, yun po yung may kaugnayan doon sa hotel sa Pasig. At yung KTV bar na parang magkadugtong, nangungupahan yata yung KTV bar doon sa compound na yan, ang pag-aari ni Congressman Defensor ng kanyang pamilya, na meron pong human trafficking. Dahil may mga babae na nagtatrabaho sa KTV bar, doon dinadala ng kanilang mga customer sa kanilang hotel na posibleng hindi na mayroon daw kinalaman ng hotel. Kaya human trafficking kasi marami ho yung mga may kita 50 yata yung na-rescue ng mga babae ron. Yun yung kaso. So, siyempre, ang depensa ni Mike Defensor, siya daw hinaharas lang dahil siya ay maingay sa kampo ng against government. Kaya sabi ni Matibag, ebidensya ang pinag-uusapan, hindi politika.
Walang political harassment, walang political issue, ebidensya ang kanilang nakita at nagpapatunay doon sa Security Exchange Commission nakapangalan sa kanila yung business. Tapos meron daw mga pinigpang dokumento, falsification of public document pa yan. Naku, ano yan? Mike Defensor, former congressman, ano nangyari sa iyo? Kaibigan pa naman kita dahil hanggang ngayon ay tinuturing pa rin kitang kaibigan dahil matagal tayong magkakilala, di ba? Bata-bata pa tayo ng araw, nagkikita na tayo sa mga rally at kung ano-ano. Pagkatapos ganito, paano nga yan? Ang human trafficking, isa ho sa mabigat na kaso. Pag yan ay merong probable cause, automatic warrant of arrest. At pag may warrant of arrest, maguhulihan, makukulong ka talaga. Non-bailable offense yan. Kung sa Lunes, ma-file yung kaso. Tapos, in this week, ma-evaluate na merong probable cause. Magkakahulihan. Ganun pong kabilis yun Ewan ko, siguro naman haharapin ito ng Mike Defensor. Hindi naman siguro gagaya ito kay Harry Roque na magtatago sa abroad at pagkatapos patuloy ang batiko sa gobyerno at pinupolitika daw yung kanyang buhay kahit na sila yung namumulitika. Iyan ho yung sinasabi natin. No one is above the law. Hindi ko naman sinasabing sila ay ignorance of the law. Pero para sa lahat, ignorance of the law excuses no one. Pero alam kong alam ng mga yan na hindi sila ignorance of the law. Alam nila na hindi sila above the law. Ayan po. So, mangyari kasi, si Mike Defensor, okay lang magsalita. Yung problema yung kanyang mga abogado nang iinsulto pa Kita mo naman, puppet daw ng Malacanang ang NBI. Napakasakit nun. Ang NBI ay isang institusyon na under ng Department of Justice. Hindi yan tinatawag yung puppet. Yan ang pinalabas ng kanyang abogado Alam mo yung abogado ng Mike Defensor, mahilig sa publicity. O di siya napapag-usapan. Pero yung ingay niya, na wala rin sa lugar sa aking sariling opinion, hindi nakakatulong yung kay Mike Defensor. Kaya advice ko kay Mike Defensor, kaibigan kita Mike. Kung gusto mong huwag kang masyadong nakakainitan at nakuhukay ang mga dokumento at ebidensya na mga kasong pwedeng ipal sa'yo, baka mas makakabuti na magpalit ka ng abogado. Yung abogadong simple lang, hindi mahilig sa publicity. Yung abogadong siguradong tutulong sa'yo. Kaganyan Isipin mo, sasabihin mo, puppet ng Malacanang ang NBI. Masakit yan. Ang NBI ay mga professional. National Bureau of Investigation, mga abogado at mga certified public accountant, mga CPA, mga lehitimong agent yan. Talagang lehitimong mga investigador. Tapos sasabihin mo, puppet lang, parang walang alam sa trabaho. Parang sumusunod-sunod lang. Hindi sila susunod-sunod. Ang kanilang pinagbabasihan, paulit-ulit na sinasabi ni Director Matibag, ebidensya. Kahit sino, pag may ebidensya, kakasuhan nila. Diba? Yan ang sinasabi. Hindi po ako nagagalit. Dilitin ko lang kasi ako naaawa na rin ako dito kay Mike Defensor. Kasi isipin mo, pag nakulong yan, di ba? Non-bailable, makukulong ka nang walang pagsamantalang paglaya, masakit yan. Yan na yung kaso ng kanyang pamilya. Kung siya, malinaw sinabi ni Director, Monday, ipapile nilang kaso against Mike Defensor. Human trafficking. Naku. At least tayo naman bilang mamamayag, hindi tayo nagkulang ng paalaala. Huwag abusuhin ang mga karapatan dahil yan ay may pananagutan kapag mayroong tinamaan. Please like and share, subscribe, and follow.